Hello mga kasari, good morning and good day. Welcome back ulit dito sa aming store, dito sa aking YouTube channel and sa FB page. Maraming salamat guys sa inyong walang sawang suporta dito sa aking page. Last vlog ko kahapon ko in-upload is medyo nag-trending siya sa FB kasi nga tungkol ito sa GCash update. Okay, nasabi ko doon na may mga nasabi akong points doon na I think is wrong information. Sabi nga nila, ang daming nag-comment na wrong info ka. Basta marami pa doon, meron pa doon parang medyo nang maliit ng slide, no? So medyo kayo na yung matalino, pero I've stand corrected kasi may mga nasabi doon na talaga na medyo mali, in which hindi ko naman talaga, kasi guys ito si GCash, hindi pa naman talaga siya, wala pa naka-experience noon, di ba? Okay, pero hindi lingid sa ating kalaman na marami ng worst case scenario or na-experience yung iba't ibang tao, including me. Okay, personal experience ko sa GCash. Last 2 months ago, hindi ko to na-vlog, pinost ko lang sa FB kasi nagkaroon ako ng slight anxiety noon, konti noon kasi a day before noon, bayaran ko ng Marlboro. So, story time tayo konti. Bayaran ko ng Marlboro a day before noon. Madaling araw yun alauna ng madaling araw. Kinabukasan, bayaran ko ng Marlboro. So, nag-transfer ako from my GCash to PayMaya worth 35,000 kasi kino-consolidate ko sa isang account para isang withdrawhan lang ako sa bank or saan ko man withdrawin, isang withdrawhan lang siya. Ngayon, yung galing kay GCash to PayMaya business, hindi siya dumating guys. Okay, 35,000 po yung amount na yun. Hindi ko binanggit dito. Pinost ko lang sa FB kung nagtanong ako kung anong mangyayari dun sa pera na yun. Luckily, sa pangungulit ko, alam niyo naman guys na pag si Gigi yung kausap nyo sa chat, para lang kayong walang kausap. Okay, mababaliw ka. Okay, so sino naka-experience dyan? Sa papangungulit ko na ibalik nila yung pera sa account ko. Okay, 6 days yon. Naibalik nila, biglang adjustment plus 35,000. So yun na yun. So, hindi nyo ako masisisi kung bakit medyo tulala ako ng konti pag sinabing ganyan, no? Meron po. Magkano? 20 pesos. Ito lang. Thank you. Kasi guys, meron din akong sariling experience sa ganong pangyayari. Dito sa GCash Protect, ang daming nagsabi na wrong info, blah blah blah. Pero may nakasulat doon, di ba, na it is a insurance, tama naman, kung na-scam yung tao. Pero worst case scenario tayo guys, no? Sabi nga na isang nag-comment na nakaintindi, kainus aka managang kung naigo na ka. In Bisayan words po yun, no? Kailan ka mag-iingat kung natamaan ka na. For example, worst case scenario guys, ganito, sa mga nag-research ka mo, kasi wala pa namang personal na naka-experience nito guys, diba? Wala pang personal experience na scam or na nagamit yung account, pero for example, dito sa GCash Protect na to. So, worst case scenario tayo guys, dito sa amin kasi I have an average of 40 to 50 transactions a day, GCash, cash in and cash out. So, di ba sinabi dun na insurance siya kung na-scam kayo sa pagbili nyo, for example. What if, di ba, may nag-cash out sa atin? It is good as may bumili sa atin, binayaran lang natin siya ng cash. What if scammer, matalino, marunong, okay, pinalabas niya na na-scam siya ng store na pinag-cash outan niya? Anong mangyayari? So, 3 instances. Pag na-approve, si insurance magbabayad. Kasi sabi nga nila, si insurance ang magbabayad sa nag-send, which is the scammer. Okay, kung hindi ma-approve, wala namang mawawala dun sa scammer. Pag na-report, sinong account ang i-report? Account ng tindahan. Okay, account natin. Okay, sinong mabala? Si store. Okay, may mga stores akong kaibigan. May mga kaibigan din ako personally na frozen yung account nila for several months. Months yata, may 1 month. Then, meron ding naibalik. Then, meron ding hindi naibalik na account sa GCash. Okay, so ano yung point ko? Ang point ko lang is, syempre, kung nagninegosyo tayo, pera po ang hawak natin, pinaghirapan natin yung pera natin. Okay, maging observant na lang din kayo and vigilant. Okay, sabi ko nga yun kanina, ay nung sa vlogs ko is, may loopholes, for example, gagamitin siya sa masama ng mga taong matalino. Okay, so bahala na. So I think kung mag-cash out kayo na naka-GCash Protect, okay lang naman siguro yon. Basta kilala nyo yung tao. Ako gawin ko na lang siguro is, my personal rule sa business ko is, kausapin ko na
kilala ko dapat. Kung hindi siya familiar, siguro paggamitin ko na lang ng QR codes. Okay? So, I hope everyone lumago dito sa 2024. And I'm sorry sa iba na naguluhan daw at nagulo ko or ano bang tawag doon? Yeah, sige. Na-disturbo ko ba? So, at least nagkaroon kayo ng curiosity, nagkaroon kayo ng time mag-research and naging anong tawag, interactive. Okay? I hope na may matutunan tayo. At the same time, may natutunan din ako sa inyo. Maraming salamat everyone. Thank you so much and goodbye.